Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amando. Taong 1958, Tayug, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kabuuan na ng panganay na anak ni Amado. Matindi na ang preparasyon nilang ginagawa dahil sa mismong gabing yon, inaasahan na nilang lalabas ang kanilang supling. Hindi man mawari kung ano ang kanyang nararamdaman, lubos naman siya noong nagpapasalamat sa kadahilanang dininig nga ng Diyos ang kanyang panalangin. Matagal na rin kasi nilang gustong magkaroon ng anak, kaya nung nagdalang tao ang kanyang asawa, matinding pag-iingat ang ginawa nila rito. Lahat ng pamahiin, paniniwala at mga pangontra, sinunod talaga yon nila Amado. Ayon sa kanya, kahit may mga nagsasabi na sa kanila noong nasisiraan na sila ng ulo, hindi nila yon pinapansin. Higit kasing mas mahalaga kahit kanino ang buhay ng anak nila. Naniniwala rin siyang wala namang mawawala kung mananampalataya ka sa ganoong bagay, kaya sinubukan talaga nila ito. Habang naghihintay noon ang komadronang magpapaanak sa anak niya, inabisuhan na siya nitong magdasal ng mabuti. Sa labas ng bahay nila, rinig na rinig nila ang pagiging maligalig ng mga ibon. Marami rin silang naririnig na huni na animoy nakikisabayan ang mga ito sa mga bagay na kanilang pinagkakaabalahan. Ang kaso lang habang tumatagal, mas tumitindi ang mga nararanasan nila. Bukod kasi sa mga huni ng ibon, may mga naririnig na rin silang tinig ng lalaking sumisigaw na sinasabayan naman ng mga alulong ng aso. Sa tuwing sinisilip naman niya ito sa bintana ng bahay nila, wala naman siyang ibang nakikita maliban sa mga puno ng nyog na sumasabay sa malakas na simoy ng hangin. Aminado rin noon si Amado na hindi niya gaanong nasisipat ang labas ng bahay nila, gawa ng bukod sa nataong wala noong buwan, dadalawa lang din ang gasera nila sa loob ng bahay. Gayunpaman sa kabila ng hindi pangkaraniwan na pagpaparamdam, nagpatuloy pa rin ang komadrona sa pagpapaanak sa kanyang asawa. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng gabi, iniluwal na nga ang sanggol kung saan doon nila nakita ang kakambal nitong itim na pugita. Ayon sa kanya, magdadalawang taon din nilang ikinulong ang pugitang yon hanggang sa isang araw bigla na lamang itong naglaho. Inakala niyang patay na ito pero nang malaman niya ang tungkol sa sinabi ng albularyo na kadugtong nito ang buhay ng kanyang anak, doon niya napagtantong buhay pa ang nilalang na yon. Matapos naman niya itong maalala, napansin naman niyang sa kaarawan ng anak niya na wala ang pugita. Hindi niya mawari kung ano ang ipinapahiwatig nito pero malakas ang kanyang kutob, may mangyayaring kakaiba. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin naman niya ang kanyang anak na parabang walang gana sa lahat ng bagay. Ilang beses na rin niya kasi itong tinawag pero hindi yun nakikinig. Ang tanging ginagawa nito, maupo sa gilid ng pinto ng bahay nila habang tulalang nagmamasid sa kawalan. Hindi rin yun gaanong nakikinig sa kanyang mga sinasabi na siya namang kalaunay ikinagalit niya. Walang sabi-sabi, agad namang kumuha ng walis itong si Amado, sabay palo sa likod nito. Malakas ang kanyang pagkakapalo noon pero matapos naman niya itong gawin, napansin naman niyang walang naramdamang sakit yung anak niya. Sa halip di na umiyak ito, kalmado lang naman yung sumilay sa kanya habang sumasagot ng, "Palibasa hindi mo ako anak, kaya ganyan ang pinapakita mo sa akin."
Huwag kang mag-alala, Tay. Malapit na rin tayong magkahiwalay. Nang marinig naman ni Amado ang sinabi nito, agad naman siya roong humingi ng tawad pero hindi na siya nito pinansin. Sa halip ang ginawa ng bata, nagmamadaling tumayo, sabay pasok sa silid nito. Matapos ang pangyayaring yon, agad naman siyang nilapitan ng kanyang asawa upang kausapin. Maging ito man kasi, labis na nag-aalala sa mga nangyari. Nauunawaan din itong nabigla lang siya, kaya iniwasan na rin itong buntunan siya ng sisi. Sa paglalim pa ng gabi, pinili na lamang nilang magpahinga. Habang nakahiga itong si Amado, ilang beses na siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan dahil sa hindi siya makatulog. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang napakarami niyang iniisip, nagpasya na siyang lumabas ng silid para magpahangin. Habang nakaupo siya sa silya na kaharap ng hapagkainan nila, napansin naman niya noon kung gaano katahimik ang buong paligid. Malamig din ang simoy ng hanging pumapasok sa loob ng bahay nila, kaya maya-maya pa nakaramdam na siya ng antok. Akala nga noon ni Amado, hindi na siya makakabalik sa silid nilang mag-asawa, pero nang akmang papapikit na noon ang kanyang mga mata, bigla naman siyang napabalikwas dahil sa 3 malalakas na pagkatok. Matapos naman niyang marinig ang ingay na yon, naging madalas na ito hanggang sa hindi naglaon, napilitan na rin siyang lumapit ng pinto para magtanong. Sino yan? Gabing-gabi na. Bakit pa kayo nangiistorbo? Kung may sadya kayo, ipagpabukas nyo na lang yan. Iritableng wika ni Amado sa mga panauhing ng gugulo. Matapos naman niya itong mailahad, matyaga naman siyang naghintay sa sagot ng mga panauhing yon, pero wala siyang narinig na nagwika sa labas. Sa halip din na makipag-usap yun sa kanya, nagpatuloy lang yun sa pagkatok hanggang sa nagising na rin ito ang kanyang anak. Paglapit naman ito sa kanyang tabi, agad naman yung nakiusap na buksan niya ang pinto. Dagdag pa nito na mga kadugo nito ang nasa labas, kaya kinakailangan niya yung makita. Nang marinig naman ni Amado ang sinabi ng kanyang supling, mariin naman niya itong tinutulan. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na maliban sa kanila ng asawa niya, wala na itong kadugo sa baryo nila. Kung meron man, yung mga pinsan niyang nasa karatig lugar na alam niyang hindi magsasayang ng oras na mang-istorbo sa kanila sa ganoong kalalim na gabi. Nang mapag-alaman naman ng kanyang anak ang kanyang pagtutol, napilitan na rin yung sumigaw na parang humihingi ito ng tulong. Akala ni Amado wala itong magagawa pero makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya unti-unting napapansin ang tila bang paglangit-ngit ng pinto. Dahan-dahan na ring naaalis ang tarangka nito hanggang sa tuluyan na nga yung bumukas. Sa isang iglap, bumungad sa kanya sa labas ng bahay nila ang hindi mabilang na mga nilalang na nakatayo. Kakaiba rin ang mga wangis nito na parabang nagmula yon sa ibang mundo. Dagdag pa ni Amado na, maliban sa mga nakakasindak nitong armas, agaw pansin din sa kanya ang mga baluti nitong nagliliwanag kahit napakadilim ng buong paligid. Mamasa-masa din ang mga nilalang na yan na animoy nagmula pa ito sa kailaliman ng dagat. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga niya nasilayan ang isang matandang may mahabang puting buhok. Sa lahat kasi ng nilalang na bumungad noon sa kanya, tanging ito lamang ang may kakaibang anyo. Maya-maya pa nang magkatitigan naman silang dalawa, walang pag-aatubili naman yung pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang isang mahabang tungkod na may nakabaong matalas na patalim sa pinakadulo nito.
Pagharap naman ito sa kanyang anak, agad naman itong ibinigay ang isang pugitang maglilimang kilo ang bigat. Kulay asul din ang nilalang na yon, kaya alam ni Amado, hindi ito nagmula sa mundo ng mga tao. Matapos naman itong gawin ng matanda, muli itong tumingin sa kanya habang nangungusap sa pamamagitan lamang ng isip. May mga senyas din yung ibinabahagi kung saan habang tumatagal, napapansin niyang hindi naman ito gaanong mahirap intindihin. Ayon kay Amado, may mga katagang ibinahagi ang nilalang na yon na pilit nitong ginagamit bilang patunay na anak nito ang kanyang supling. Dagdag pa nito na, kaya sila nagpakita sa mga oras na yon ay dahil sa kagustuhan nilang mabawi na ito. Mariin din itong inilahad na sa kanilang lugar hindi makakaramdam ng kahit na anong hirap ang bata. Malalayo rin yun sa mga sakit, kaya kung iisipin wala silang sapat na dahilan para yon ay pahindian. Subalit nang marinig naman ni Amado ang sinabi nito, hindi naman siya pumayag. Pagdadahilan niya sa mga nilalang, wala itong karapatang kunin ng anak niya dahil sa wala naman itong ambag sa buhay nila. Isinampal niya rin sa matandang yon ang kawalan niya ng pakialam kung may duguman ng mga ito ang kanyang anak. Dagdag pa niya, makukuha lamang nila ang bata sa likod ng malamig niyang bangkay. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa kanya ng, Mukhang hindi mo naiintindihan ang kalagayan ninyo. Makinig ka, Amado. Pagmamayari ko ang batang yan. Ang asawa mo lang ang nagdalang tao. Akala mo ba makakagawa pa kayo ng bata? Gayong baog ka. Milagro ang nangyari. At kung hindi dahil sa amin, magpahanggang sa ngayon wala pa ring saysay ang buhay mo. Magpasalamat ka na lang, Amado, dahil minsan may nagdaang bata sa mga kamay mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin. Dala ng matindi niyang galit, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa kanilang kusina at pagbalik niya, hawak-hawak na niya ang isang matalas na sundang. Pagsilay naman niya sa matandang yon, galit na galit naman niya itong sinunggaban habang walang patid na inuundaya ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Dahil sa ginawa niya na pangiti lang naman ng matanda habang iniilagan ang mga pag-atake niya. Akala ni Amado kayang-kaya niya ito pero paglapat ng talim ng sundang sa balat nito, doon niya nasilayan ang kulay berde nitong kaliskis na animoy nagsisilbi nitong mga balat. Ilang beses din niya yung sinubukang basagin pero sa kasamaang palad hindi man lang ito umubra. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang walang saysay ang kanyang ginagawa, napilitan na rin siyang umatras habang mariing pinag-iisipan ang mga susunod niyang gagawin. Kahit alam niyang dehado na siya sa sitwasyong yon, iniiwasan niya pa ring sumuko, gawa ng sa isip-isip niya, hanggat may buhay pa, hindi pa huli ang lahat. Alam din niyang may kahinaan ng nilalang na yon, na siya namang pinagtutuunan niya ng pansin. Naniniwala kasi noon si Amado na sa oras na malaman niya ito, napakadali na lamang para sa kanya na yon ay patayin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, muli na naman siyang inabisuhan ng matanda na tumigil na sa kahibangang kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na, anuman ang gawin niya, hindi na niya mababawi pa ang desisyon nito para sa bata. Dagdag pa ng matanda na, kung makikipagkasundo siya ng maayos, may posibilidad namang pabibisitahin nila ito isang beses sa isang taon. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, pinili niya pa ring sundin ang kanyang nais.
Dahil sa ginawang pagtutol ni Amado sa hangarin ng mga nilalang na yon, napilitan na rin itong kaladkarin siya patungo sa labas ng bahay. Pagtali naman ito sa kanya, agad namang gumawa ng lagusan ng matandang yon, sabay wika sa kanya ng, Dahil sa kalapastangan ng ginawa mo, 1 taon kitang paparusahan. Hindi mo makikita ang mga anak mo at kahit saan mang lupalop ka pumunta, dadalawin ka ng mga nilalang na kinakatakutan mo. Paghandaan mo ang mga sinabi kong yan, Amado. kasabay ng pagwika ng nilalang, ay ang bigla naman itong paghugot sa kanyang anak. Matapos itong gawin ng engkantado, mabilis naman yung pumasok sa lagusang ginawa nito. Sa isang iglap, bigla naman yung naglaho sa kanyang paningin, kung kaya't wala na rin siyang nagawa, kundi ang umiyak na lang, habang pinagmamasdan ng paligid. Maya-maya pa, paglapit naman ng kanyang asawa, napayakap na lang siya rito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Marami siyang iniisip na gagawing plano noon pero ni isa sa mga ito, hindi niya alam kung saan niya uumpisahan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, doon na niya kinausap ang asawa niya ukol sa kanyang mga nalaman. Malakas kasi ang kutob noon ni Amado, hindi nagbibiro ang nilalang na yon sa mga sinabi nito. Dahil sa kanyang mga isiniwalat, nagdulot naman ito ng matinding alalahanin para sa kanyang asawa. Gayunpaman, minarapat pa rin nilang huwag umalis sa bahay na yon sa paniniwalang babalik ang anak nila. Sa pagsapit ng gabi ng sumunod na araw, doon na nga unti-unting nagsimula ang mga bagay na kanilang kinakatakutan. Habang nagpapahinga noon sila Amado, maya't maya naman ang pagramdam niya sa mga kakaibang huni ng nilalang. Kakahiga pa lamang noon ang mag-asawa pero ramdam na nila ang pagpapalibot nito sa kanilang tahanan. Yung iba hindi pa nakukontento. Inuuga pa ang kanilang bahay bago lumayo. Dahil sa wala naman silang ideya kung ano ang mga nilalang na yon, nagpasya silang hayaan na muna ito. Akala nila lilipas din ang ganoong mga pangyayari, ngunit sila'y nagkamali. Sa paglipas pa kasi ng mga gabi, mas lalo lang dumarami ang mga nilalang na nagpaparamdam sa bahay nila. Yung iba sa mga ito naglalakas loob na ring kumatok sa pinto, habang ang iba naman walang patid sa kakasuwag sa pundasyon ng kanilang tahanan. Nang hindi na maatim ni Amado ang mga pangyayari, nagpasya na siyang humingi ng tulong sa mga albularyong nakatira sa lugar nila. Dininig naman ito ang hinaing niya pero 3 araw lang ang lumipas ng pagtulong nito, nabaliw ang matandang yon. Walang nakapagsabi ng kaukulang dahilan kung bakit yon nawala ng wisyo, pero ayon sa mga matatandang nakausap niya, maaaring ninakaw ito ng mga nakalaban nito. Mataas din ang tsansang natalo ang albularyong yon, kung saan ang naging kabayaran nito ay ang kaluluwa. Dahil sa pangyayari, napilitan na rin silang umalis sa lugar. Ang nilapitan nila noon, walang iba kundi ang tatay ng asawa niya na malapit lang din sa lugar nila. Kampante naman sila roong nanatili, gawa ng bukod sa marami yung doong kasama, kumpul-kumpul din ng mga kapitbahay nito sa paligid. Marami rin sa mga kakilala nito ang nangakong tutulong sa kanila, na siya namang naging daan upang hindi na siya gaanong mabahala. Ang kaso lang, pagtungtong naman ng gabi, lahat ng pangakong yun bigla na lang nabali. Paano ba naman kasi, ang lugar na kanilang sinilungan, pinutakte ng hindi mabilang na mga aswang. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw, walang patidyong nananalasa.
Lahat ng makita ng mga nilalang na yon sa daan, mapabata man o matanda, hindi nila tinatantanan. Ang mas nakakakilabot pa, di na rin nila dinukot ang mga ito. Sa halip pinatay nila ang mga taong yon sa labas lang ng baryo. Dahil sa insidente, muli na naman silang pinalayas sa lugar dahil alam ng taong bayan na sila ang pinag-ugatan ng kaguluhan. Mahirap man yung tanggapin para sa kanila, wala na rin silang nagawa kundi ang sumunod. Pag-alis naman nila sa lugar ng ama ng asawa niya, abot langit naman ang naging takot nila. Aminado kasi sila noon, wala na rin silang mapupuntahan pa. Nang mapagtanto naman ni Amado na wala na silang pagpipilian, agad naman niyang dinala ang kanyang asawa sa bundok malapit sa baryo. Masukal kasi ang gubat sa lugar, kaya yon ang naisip niyang paraan para magkaroon ng lamang. Dahil sa batika naman siya sa paninila, ginamit niya ang kanyang karanasan upang gumawa ng mga bitag na papatay sa mga ito. Sinabay na rin niya noon ang mga tipikal na pangontra sa mga aswang sa paniniwalang makakatulong yon ng malaki. Dahil sa kanyang desisyon, agad naman silang kumalap ng mga sangkap na kanilang gagamitin sa pagtataguan nilang lugar. Matapos nila noong makabili ng isang sakong asin at makakuha ng sandamukal na baging ng makabuhay, agad naman silang naghanap ng mapagtataguan sa paanan ng bundok. Hanggat maaari, ang pinakamasukal nitong bahagi ang kanilang pinagtaguan nang sa gayoy hindi sila doon basta-bastang mapapasok. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw na yon, nakalatag na sa buong paligid ang lahat ng bitag na ginawa ni Amado. Tinago na rin niya noon ang kanyang asawa sa isang maliit na kuweba na nababalot ng ugat ng puno upang masiguro ang kaligtasan nito. Habang dahan-dahan namang tumatalikod ang araw sa kalupaan, unti-unti naman niyang nararamdaman ang mga kakaibang presensya ng nilalang. Sa paglalim pa ng gabi, may mga naririnig na siyang kakaibang mga huni at kaluskos sa mga puno. Nang mapansin naman niyang yun na nga ang kanyang pinakahinihintay, dali-dali naman siyang sumilay sa taas ng mga sangang pinagkukublian niya. Maya-maya pa, nang makasilay na nga siya ng mga aswang, agad naman niyang dinukot sa kanyang bewang ang mahaba niyang punyal, sabay buhos dito ng likidong inipon niya mula sa baging ng makabuhay. Matapos naman yung maisakatuparan ni Amado, agad naman siyang lumublob sa putik habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Sa gubat pa kayo pumunta? Itong naging teritoryo ko ng ilang taon. Para lang kayo ritong mga baboy na naghihintay ng kamatayan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman siyang nagsumiksik sa mga punong binabalot ng matinding kadiliman. Lahat ng butas na kanyang dinaanan noon, alam niya kung saan yun paroroon, kaya na may hindi na siya nagdalawang isip na pumasok. Kalahating oras pa ang lumipas, nang mapansin naman niyang sinusukol na sila ng mga ito. Doon na siya matyagang naghintay, hanggang sa may narinig na siyang sigaw ng isang aswang na biktima ng kanyang bitag. Pagkarinig naman niya sa ingay nito, dali-dali naman niya yung sinundan hanggang sa doon bumungad sa kanya ang isang aswang na may mahabang pakpak na kasalukuyang nagpupumilit tumakas mula sa matatalas na tipak ng kahoy na bumaon sa katawan nito. Alam ni Amado na hindi na yon magtatagal, kaya namay ang ginawa niya, hinintay pa yon ng ilang minuto bago yun bawian ng buhay. Sa kasagsagan din ng paghihingalo ng nilalang, tahimik naman niyang binabalahan ang hawak niyang sumpit na naglalaman ng isang mahabang tinik na ibinabad niya sa dagta ng makabuhay. Matapos niya itong gawin, doon na nga dahan-dahang nagsilapagan ang iba pa nitong mga kasama.
Bawat isa sa mga nilalang na yon, parang mga hayop na walang matinong pag-iisip, gawa ng ang pamamaraan nila ng pakikiusap ay purong pag-uungol. Maya-maya pa, nang masipat naman ng mga ito na patay na ang kanilang kasama, paisa-isa naman yung nagsiliparan hanggang sa isang aswang na lamang ang naiwan sa lugar. Kung hindi nagkakamali itong si Amado, kapamilya yon ng kanyang pinatay dahil sa paghihinagpis na ipinapakita nito. Ngunit kahit naaawa siya doon, pinili niya pa ring asintahin ito ng kanyang armas upang mabawasan ang kanyang mga kalaban. Pagtama naman ng tinik sa leeg nito, dali-dali naman siyang dumapa sa damuhan upang hindi siya nito maramdaman. Magdadalawang minuto rin niyang pinigilan ng kanyang paghinga hanggang sa hindi naglaon, narinig na lamang niya ang pagbagsak nito sa lupa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, panay naman ang kanyang pagbalik sa lugar kung saan nagtatago ang kanyang asawa. Kaya niya ito ginagawa ay para masigurong ligtas ito habang nakikipaglaban siya. Pagsapit naman ng 5:00 ng madaling araw, halos hirap na hirap nang makausad itong si Amado buhat sa matinding pagod at natamo niyang malalalim na sugat at galos sa katawan dahil sa mga matinik na baging na aksidente niyang nadadaanan. Subalit, kahit gano'n nakahirap ang kanyang pinagdaanan, pinili niya pa ring umusad. Sa isip-isip niya, walang lugar ang pagsuko, gawa ng may anak pa silang naghihintay sa kanila. Sa loob ng 1 linggong pakikipaglaban niya, pinagdaanan na niya ang mga kaganapang muntik ng tumapos sa kanyang buhay. Naranasan niya ring habulin ng mga aswang. Mabuti na lamang alam niya ang pasikot-sikot sa gubat. Dahil sa hindi naman araw-araw malakas itong si Amado, may mga panahon kung saan wala silang ibang ginagawa kundi ang magtago. Para naman maisakatuparan ito, pilit silang nagsumiksik sa isang maliit na uka sa ilalim ng ugat ng puno para maging ligtas sa gabi. Habang tumatagal ang kanilang pananatili roon, aminado naman siyang sanay na sila. Minsan nga kapag wala silang makakain, naghahanap sila ng bahay ng langgam para yon ang pretuhin. Madalas din silang kumakain ng mga dahon kasama ang mga nabubulok na bungang kahoy na matagal nang nahulog sa lupa. Dagdag pa ni Amado na halos lahat na yata ng insekto sa lugar na yon natikman na nila. Ultimo lamok, kapag walang-wala na talaga, sinusubukan nila itong kainin. Dahil sa mga ganoong karanasan, mabilis naman nilang nalimot ang takbo ng panahon. Unti-unti na ring nagbago ang pamamaraan ng kanilang pag-iisip hanggang sa kalaunay nalimot na nila ang tungkol sa kanilang anak. Ilang buwan pa ang lumipas, wala na silang ideya kung hanggang kailan magtatagal ang ganoong sitwasyon ng kanilang buhay. Kahit sobrang hirap na rin ang kanilang kalagayan, pinipilit pa rin nilang umusad para lamang magkaroon ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Sa paglipas pa ng mga taong yon, awa naman ng Diyos, nakaligtas ng walang nangyayaring masama itong si Amado at ang kanyang asawa. Nang mapagtanto naman nilang wala nang bumibisita sa kanila, doon na sila nagdesisyong umalis ng gubat. Sa takot naman na baka balikan sila ng mga ito, pinili nilang manirahan sa paanan ng bundok. Magmula noon, hindi na sila umalis sa lugar at sa bawat araw na dumaraan, nananatili silang handa dahil baka bumalik na naman ang naranasan nila noong minsan silang isumpa ng engkantado na tumagal ng 1 taon dahil lamang sa hindi nila pagbigay sa kanilang anak na merong isang kakambal na pugita.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang grabe yung naranasan nila Amado. Sobra na, grabe pa, no? Pero kasi isipin ninyo alam nyo sa mga sarili ninyo na anak nyo yung iniluwal ng asawa ninyo. Pero ending, hindi pala. 'Di ba anak pala ng engkanto yun na tinaniman lang. Tas dumating pa yung araw na binawi na to ng mga engkantado. Siyempre kahit sinong mga magulang hindi agad ibibigay yun. Kasi alam mo sa sarili mo na anak mo yun eh. 'Di ba? Tsaka pinaghirapan yung palakihin nyo ng asawa ninyo. Sobrang napamahal na yon. Tapos basta-basta na lang kukunin. Di naman ata pwede yun, di ba? So sa kwento na to, panig talaga ako kay Amado. Itong mga engkantado rin kasi masyadong mapaglaro no? Sinumpa pa siya ng 1 taon na makikita lahat ng nilalang na kinakatakutan niya. Which is, yun nga, yung mga aswang. So mabuti na lang, isang maninila tong si Amado, kaya nagstay siya sa loob ng gubat. Alam na niya yung mga bagay na gagawin niya kapag nandoon siya sa loob. Kita ninyo? Parang ginawa niya lang na mga baboy yung mga aswang na humahabol sa kanila. Buti na lang ganun siya. Paano kung normal na tao lang talaga? Walang alam na kahit na ano. Di nalinti ka na, patay rin ka agad. Overall, masasabi ko sa kwento na to, napaka-unfair, pero ang galing ni Amado. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.